Hello mga mamshi! Welcome to my podcast. I'm here again. So mga mamshi, ano ba topic natin today? Pag-usapan natin total ako ay OFW or total ako ay nakatira dito sa Japan. So pag-usapan natin yung pag-abroad, yung nung umpisa. Kayo po, ilang taon kayo o ilang taon na kayo sa abroad? Ako po kasi mga 2000. Actually, nung first time ko dito is 1997. But, hindi ko kinaya yung homesick. So, bumalik ako. And then, nung bumalik talaga ako dito ng for good is 2006. Yan. Imagine, 2006, alam niyo ba kung ilang taon yung bunso ko? 4 po yung anak ko. And then, yung una kong, yung panganay, iniwan ko yung panganay, yung pangatlo, at saka yung pangapat. So, 4 sila, 4 ang anak ko. Ang bit-bit ko lang yung pangalawa, yung lalaki. Kasi siya pa lang yung nakapasok siya pa lang yung Japanese passport. So, siya lang yung binit-bit ko muna. And then, that moment, I was single already. So, single mom. And, kaya ako nakabalik dito sa Japan dahil Japanese passport siya. So, ayun, meron akong bala para makabalik dito sa Japan. And, alam niyo ba yun, nung iniwan ko yung anak ko, siguro nakaka-relate kayo, no? Kasi yung bunso ko, it was 2 years old. Masakit sa dibdib. Hanggang ngayon, na ang tagal na noon, yung sakit, nararamdaman ko pa rin. Every time na pag-uusapan, talagang kasi nakaka-relate naman kayo doon, di ba? Mga mamshi. Kasi hindi na natin maibabalik yung nakaraan, yung moment na sana kasama natin or kasama nila tayo habang sila ay lumalaki, wala tayo sa tabi nila. Pero no choice tayo. No choice tayo dahil yung kanilang ama ay hindi nagpapakaama. So, wala tayong magagawa. Kung hindi tayo gagawa ng paraan, is magugutom talaga sila. Then, para sa mga bata, kung ikaw naman na isa ng, kung isa ka, kahit nanay ka na ngayon, kung nung araw iniwan ka nilang magulang mo, for sure ng bata ka, na medyo may sama ka ng loob sa parents mo dahil nga iniwan ka, nag-abroad siya. Pero yun na nga kasi, as a child, bilang mga anak kayo, yung decision ng parents nyo na para din naman sa inyo, hindi nyo pa naiintindihan ng moment na yun. Pero, maiintindihan nyo sila pag malaki na kayo. Pag yan na nga, kung ikaw yan, na isang batang iniwan noon, and then ngayon, isa ka na rin parents, then napilitan ka mag-abroad para sa kanyang future, para maipadala mo siya sa maayos na school, di ba? So, alam niyo yun, alam ko for sure merong nakaka-relate ng ganitong sitwasyon. Kung meron lang sana tayo, di ba? Kung meron lang sana tayong ibang kung meron lang sana tayong opportunity